Noong November 2, 1989 sa Amsterdam, Netherlands, tumawag si Melissa Halstead, isang 32 years old na Amerikana, sa kanyang ina sa Ohio. Sinabi niya, "Take care of yourself. Goodbye. I love you." Ito na ang huli niyang tawag. Makalipas ang 6 na buwan, May 3, 1990, natagpuan ang kanyang katawang wala ng ulo at mga kamay, nakalagay sa isang bag at itinapon sa Vesta Single Canal sa Rotterdam. Nang mga panahong iyon, hindi alam ng pulisya kung sino ang biktima. Alam lang nilang babae ito, ngunit dahil wala ng ulo at mga kamay ang katawan, hindi nila makuha ang dental records o fingerprint para makilala siya. Hindi pa uso noon ang DNA testing, kaya't lalong naging mahirap ang investigasyon. Ayon kay dating Detective Inspector Steve Smith ng London Metropolitan Police, tanging masasabi lang nila ay ang katawan ay pag-aari ng isang puting babae, tinatayang nasa huling bahagi ng 20s o unang bahagi ng 30s ang edad. Nakagapos ito ng lubid, ngunit wala nang ibang matibay na ebidensya. Ilang taon ang lumipas bago tuluyang nakilala ang katawan bilang si Melissa, nang muling buksan ang kaso at gamitin ang DNA testing. Doon na rin natuklasan ng mga pulis ang pagkakapareho ng kaso kay Paula Fields, isang 31 years old na babae na natagpuan ding pinagputol-putol ang katawan at isinilid sa mga bag sa Regent's Canal, London, noong December 2000. Parehong may relasyon ang dalawang biktima kay John Sweeney, isang lalaki mula London. Sa unang pagkakataon, nagsanibpuwersa ang British at Dutch police para imbestigahan si Sweeney bilang pangunahing suspek. Si Sweeney ay kilala bilang marahas at controlling na tao. Sa lahat ng naging relasyon niya, paulit-ulit ang kanyang pagiging bayolente at nauuwi ito sa matinding galit at sa huli, pagpatay. Ang mga nakakakilala sa kanya bilang masayahin at bohemian na karpintero ay nagulat nang madiskubre ang kanyang mahabang kasaysayan ng pananakit sa mga babae. Dahil sa paulit-ulit niyang pananakit at pag-abuso sa mga karelasyon, malinaw na isa siyang seryosong domestic abuser, isang bagay na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Si John Patrick Sweeney ay ipinanganak noong October 13, 1956 sa Kirkdale, Liverpool, sa Hilagang Kanluran ng England. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki at isang babae. Lumipat ang kanilang pamilya sa Skelmersdale, Lancashire. May mga ebidensya na ang kanyang ama ay marahas at si Sweeney ay nakaranas ng pambubugbog noong bata pa siya. Dahil dito, posibleng naging mapanghimagsik siya sa anumang uri ng awtoridad. Lumaki siya sa isang pamilyang working class, kung saan tinuturo na ang mga lalaki ay dapat matatag at hindi nagpapakita ng kahinaan. Sa ganitong kapaligiran, natutunan ni Sweeney ang maling pagtingin sa kababaihan. Mahilig si Sweeney sa sining at pagguhit mula pagkabata. At sa edad na 15, ay naisipan niyang pumasok sa art school. Ngunit sa huli, nag-aral siya bilang karpintero dahil sa pananaw noon na ang mga batang lalaki mula sa working class ay hindi dapat magpursigi sa mga malikhaing propesyon. Laging may dalang pagkabigo sa kanya dahil dito. Bilang binata, napansin na si Sweeney ay may pagiging bayolente na nagdulot ng ilang beses na pagkakakulong. Isa sa mga unang kaso niya ay ang pagkakasangkot sa rumble sa labas ng isang fish and chip shop kung saan may dala siyang palakol. Sa kabutihang palad, walang nasaktan ng malubha. Dahil dito, naging pamilyar na siya sa mga pulis. Pagsapit ng 1974, tila nagpakabait si Sweeney at nagpakasal sa edad na 18. Nakatira si John Sweeney at ang kanyang batang asawang si Anne sa Skelmersdale, kung saan nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ngunit naging marahas ang kanilang pagsasama. Madalas bugbugin ni Sweeney si Anne at karamihan ng kanyang karahasan ay nagaganap sa loob ng kanilang tahanan. Hindi lang siya nananakit ng babae, may mga insidente ring kriminal na konektado sa kanyang pag-uugali. Minsan, nagbato pa siya ng mga bato sa bintana ng kanilang bahay at inabuso ang mga alagang pagong ng pamilya, ngunit si Anne ang pinakamatinding nag-suffer sa kanyang mga kamay. May ugali si Sweeney na ituring na parang pag-aari ang mga babae sa kanyang buhay. Gusto niyang kontrolin ang bawat kilos nila at malaman ang lahat ng kanilang ginagawa.
kapag may bagay na hindi niya gusto o hindi niya makontrol, bigla siyang sumasabog sa matinding galit at karahasan. Matapos ang 5 taon ng kasal, napuno na si Anne at nakipag-divorce kay Sweeney noong 1979. Ngunit dahil sa pagiging manipulative ni Sweeney, napapayag niya si Anne na subukan muli ang kanilang relasyon. Muli silang nagpakasal noong 1981, ngunit mabilis ding nauwi sa wala ang ikalawang pagsasama dahil sa paulit-ulit na marahas at hindi makataong ugali ni Sweeney. Sa isang pagkakataon, matapos sumailalim si Anne sa isang malaking operasyon, naglasing si Sweeney. Sinaktan niya ng husto si Anne at napunit ang sugat mula sa kanyang operasyon. Dahil dito, tuluyan nang nakipaghiwalay si Anne at iniwan ni Sweeney ang kanilang tahanan. Isang araw, habang kasama ni Anne ang kanyang kapitbahay, narinig nila ang mga kakaibang tunog mula sa bahay niya. Tumawag sila ng pulis at nang magsiyasat ang pulis sa loob ng kwarto, biglang lumabas si Sweeney mula sa aparador na may dalang palakol at kutsilyo. Sinabi niyang gusto lang niyang surpresahin si Anne, ngunit malinaw na may masama siyang balak at posibleng planong patayin si Anne dahil nawala na sa kanyang kontrol dito. Naaresto si Sweeney ngunit pinalaya rin sa kasunduang lalayo siya kay Anne. Muling nakipag-divorce si Anne at lumipat ng 150 miles patimog sa Northampton kasama ang kanilang 2 anak. Nagpa siya ring umalis si Sweeney sa Skelmersdale upang makaiwas sa mga mata ng pulisya. Naghahanap siya ng trabaho sa ibang bansa dahil mas madali at mas malaki ang kita sa mga bansang gaya ng Germany, France at Netherlands. Hindi tiyak ang lahat ng kanyang naging galaw, ngunit hindi nagtagal, bumalik si John Sweeney na nooy 26 years old sa dati niyang bayolenteng ugali. Si John Sweeney ay isang tunay na mapanganib, isang taong sadya talagang naghahanap ng biktima, partikular na ang mga babaeng mahina at madaling mauto. Sa kanyang paglalakbay, muli siyang nakahanap ng panibagong biktima, isang inosenteng babae na maaari niyang manipulahin at saktan. Sa panahong ito, bumalik siya sa kanyang hilig sa pagguhit at sa kanyang mga nakakakilabot na likha, lumitaw ang mas madidilim niyang plano. Noong 1986, hiwalay na si John Sweeney at naninirahan sa mahigit milya-milya ang layo mula sa kanyang pamilya. Gusto niyang makahanap ng bagong babae na maaari niyang akitin at dalhin sa kanyang tirahan. Habang nagtatrabaho bilang karpintero sa isang photoshoot, nakilala niya si Melissa Halstead, isang Amerikanang photographer at dating modelo. Bagamat maganda at matalino si Melissa, nahulog siya sa bitag ni Sweeney, isang lalaking marunong magpakita ng lambing at pagmamahal sa simula. Bilang dayuhan sa bansa, walang malapit na pamilya o kaibigang masasandalan si Melissa, kaya siya ay naging madaling target. Madali siyang na-isolate ni Sweeney at napasunod sa kanyang kagustuhan. Sa simula, puno ng romansa ang relasyon ni Melissa at Sweeney, pero kalaunan lumabas ang tunay na ugali niya, marahas at mapanakit. Nagsimula na siyang saktan si Melissa, winasak ang tiwala at kumpiyansa nito sa sarili, kaya't naging mahirap para kay Melissa na makaalis sa mapang abusong relasyon. Naging labis ang pag-aalala ng pamilya ni Melissa sa kanyang relasyon kay Sweeney. Nang bumisita ang kapatid niya sa London, hindi niya nagustuhan si Sweeney at nakakita pa ng droga sa apartment. Lalo siyang nabahala nang sabihin ni Melissa na kung may masamang mangyari sa kanya, si Sweeney ang may gawa. Totoo nga, dahil wala pang 1 taon mula nang magsama sila, muling napabilang si Sweeney sa radar ng pulisya dahil sa pananakit kay Melissa. Noong 1987, 2 beses siyang pinagsabihan ng mga awtoridad dahil sa marahas na pag-atake sa kanyang nobya. Sa isang insidente, inihagis niya ang isang upuan kay Melissa at nasugatan ang mga binti nito. Sa isa pang pagkakataon, sinuntok niya ito at nagdulot ng pangingitim sa katawan ni Melissa. Si John Sweeney ay madalas lang mapatawan ng magaan na parusa, pinagmumulta lang siya at hindi kailanman nakulong ng matagal para sa kanyang mga krimen ng domestic abuse. Dahil dito, nakakalaya siya at patuloy na nagkakaroon ng pagkakataon na manakit ng iba. Sa kasamaang palad para kay Melissa, nawala si Sweeney sa radar ng pulisya at muling nagpatuloy ang kanilang magulong relasyon.
Nang mag-expire ang work visa ni Melissa noong summer ng 1988, nagpa siya silang lumipat sa Vienna, Austria. Sa una, mukhang maayos ang kanilang buhay doon. May trabaho sila at nakatira sa sentro ng lungsod. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang romansa ng bagong lugar. Isang gabi, matapos silang mag-away habang lasing, hinabol ni Sweeney si Melissa gamit ang martilyo at hinampas siya sa ulo. Dinala si Melissa sa ospital na may basag sa ulo at si Sweeney ay nakulong dahil sa pananakit. Habang nakakulong, lalo pang lumalim ang galit ni Sweeney kay Melissa. Bumalik siya sa pagguhit at ang kanyang mga likha ay naging mas madugo at nakakakilabot na nagpapakita ng kanyang marahas at baluktot na pag-iisip. Isa sa mga pinaka-nakakatakot niyang guhit ay tinawag niyang Romantic Weekend for Two in Austria. Ngunit malayo ito sa pagiging romantiko. Ipinapakita nito ang kanyang mga iniisip tungkol sa karahasan at pagpatay. Habang nagpapagaling si Melissa, hindi niya alam ang madilim na nilalaman ng mga guhit ni Sweeney. Sa kabila ng lahat, naawa pa rin siya sa kanyang abuser. Noong February 1989, ginamit ni Melissa ang batas sa Austria na nagpapahintulot sa biktima na magpetisyon sa hukom para mapagaan ang sentensya ng akusado. Siya mismo ang humiling ng awa para kay Sweeney, dahilan upang mapalaya ito ng mas maaga kaysa nararapat. Nang marinig ng hukom ang pagmamakaawa ni Melissa para kay Sweeney, pinalaya ito ngunit inutusan na umalis ng Vienna. Muling naglakbay ang magkasintahan, tumungo ng mahigit 700 miles hilagang kanluran patungong Amsterdam, Netherlands. Doon sila umupa ng apartment malapit sa Central Railway Station at nanirahan doon ng buong 1989. Noong November 1989, tumawag si Melissa sa kanyang pamilya sa Ohio. Walang sumagot kaya nag-iwan siya ng mensahe na bumabati ng maligayang kaarawan, nagpaalam at nagsabing mahal niya sila. Ito na ang huling tawag niya sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa katapusan ng April 1990, muling sumiklab ang matinding galit ni Sweeney at dito na nagtapos ang lahat para kay Melissa. Isa sa mga kinahuhumalingan ni Sweeney ay ang pagputol-putol ng katawan ng babae. Pinatay niya si Melissa sa paraang hindi tiyak kung paano, ngunit siguradong marahas dahil pinutol niya ang ulo at mga kamay nito, binali ang gulugod, at inilagay ang katawan sa isang malaking itim na bag. Agad na umalis si Sweeney sa Amsterdam upang makaiwas sa hinala. Dinala niya ang pinagputol-putol na katawan ni Melissa halos 50 miles timog patungong Rotterdam. Hindi pa rin tiyak kung paano niya ito nagawa. Posibleng gumamit siya ng tren o bus, dala-dala ang bag dahil malakas at matipuno siya. Pagdating sa Rotterdam, nagtungo siya sa Vesta Single Canal, sa gitna ng lungsod, at itinapon ang bag sa kanal. Para kay Sweeney, napakadaling itapon lang ang bag at iwanan ito. Hindi lang ito simpleng pagpatay o pagputol ng katawan. Ito ay paglapastangan sa pagkatao at buhay ni Melissa na lalong nagpapalalim sa kasamaan na kanyang ginawa. Hindi nagtagal, noong 3 ng Mayo, may nakakita sa bag na lumulutang sa kanal at inireport ito sa pulis. Nang buksan ng mga awtoridad, tumambad ang nakakatakot na laman ang torso ni Melissa. Lubos na nalito ang mga pulis dahil hindi makilala ang biktima. Wala itong ulo at mga kamay, kaya't hindi magamit ang dental records o fingerprint para sa pagkakakilanlan. Nagkaroon ng masusing investigasyon, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nabigo silang malaman kung sino ang biktima noong panahong iyon. Habang lumilipas ang panahon, nag-alala ang pamilya ni Melissa dahil biglang tumigil ang kanyang mga tawag. Mahigit 1 taon na silang walang balita mula sa kanya, bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Sinubukan ng pamilya Halstead na humingi ng tulong sa mga pulis ng Amsterdam, ngunit kakaunti lamang ang impormasyong kanilang nakuha. Hindi matukoy kung saan talaga nanirahan si Melissa at wala ring anumang impormasyon tungkol kay Sweeney. Dahil dito, labis na nabalot ng pag-aalala at pagkadismaya ang buong pamilya. Inireport ng pamilya ni Melissa ang kanyang pagkawala sa Amsterdam. Ngunit dahil sakop ng ibang distrito ng pulisya ang Rotterdam, hindi na link ng mga awtoridad ang pagkawala niya sa natagpuang katawan ng isang babae na walang ulo at kamay sa Rotterdam. Dahil walang malinaw na lead, isinara rin agad ang investigasyon at inilibing ang katawan sa pampublikong sementeryo sa Rotterdam
nang hindi pa rin nakikilala kung sino ito. Samantala, malayang-malaya pa rin si Sweeney at muling naglakbay, nakatakas sa kanyang krimen at naghahanap ng panibagong biktima. Noong 1991 sa Camden, Northwest London, nakilala ni John Sweeney na nooy 34 years old, si Delia Balmer, isang 40 years old na nurse, sa isang pub. Nagpakilala si Sweeney bilang isang taong mahilig maglakbay at nagtatrabaho sa Germany. Nabighani si Delia sa kanya at makalipas ang ilang linggo, muling nag-cruise ang kanilang landas at nagsimula silang mag-date. Sa simula, pinakita ni Sweeney ang kanyang pagiging maalaga. Inaayos niya ang mga sirang gamit sa bahay ni Delia, nagdadala ng bulaklak at tsokolate, at kalaunan ay tumira na rin sa bahay niya. Ginamit ni Sweeney ang kanyang abilidad sa pagkakarpintero para gumawa ng mga kasangkapan sa bahay ni Delia, kaya lalo siyang naging mahalaga dito. Ngunit hindi nagtagal, lumabas na ang tunay na ugali ni Sweeney. Minsan, sinira niya ang bagong gawa niyang kitchen cupboard at nang tanungin ni Delia, nagkibit balikat lang siya. Unti-unting dumami ang mga ganitong insidente hanggang sa lumala ang sitwasyon. Nais na ni Delia na paalisin si Sweeney, ngunit natakot siyang gawin ito dahil sa takot at pangamba sa maaaring mangyari. Sa loob ng mahigit 2 taon, tiniis ni Delia ang banta at kontrol ni Sweeney sa kanyang buhay. Noong December 1993, naglakas loob si Delia Balmer na hilingin kay Sweeney na umalis sa kanyang bahay. Pumayag si Sweeney ngunit palaging nagdadahilan at hindi agad umalis. Patuloy ang kanyang mapang kontrol na ugali, hindi makalabas si Delia ng mag-isa, palaging kasama si Sweeney saan man siya magpunta. Ramdam ni Delia na hindi na siya makawala sa sitwasyon. Ganito ang estilo ni Sweeney sa mga babae. Kinokontrol ang bawat aspeto ng kanilang buhay, tinatakot at dinodomina sila. At dito siya nakakaramdam ng kasiyahan at kapangyarihan. Noong May 1994, nakatakas si Delia at nakalabas kasama ang isang kaibigan. Pag-uwi niya, nagwala si Sweeney sa selos, itinali siya sa kama at tinutukan ng baril at kutsilyo. Habang bihag, inamin ni Sweeney kay Delia na pinatay niya ang dating kasintahan na si Melissa Halstead sa Amsterdam, pati na raw 2 Aleman. Ikinuwento niyang pinutol-putol niya ang mga katawan at itinapon sa kanal. Dito napagtanto ni Delia ang nakakatakot na katotohanan. Nabubuhay siya kasama ang isang mamamatay tao at siya mismo ay bihag nito. Alam niyang delikado ang anumang pagtatangkang tumakas dahil mabilis at marahas si Sweeney. Pagkalipas ng 1 linggo ng pagkakabihag, pinalaya si Delia at pinabalik sa trabaho. Ngunit hindi pa rin siya ligtas, patuloy ang laro ni Sweeney. Minsang sinasabing aalis na siya, ngunit bumabalik din, kaya't nanatili silang magkasama sa iisang flat buong summer ng 1994. Noong July, humingi ng tulong si Delia sa isang women's refuge. Sinamahan siya ng pulisya pauwi habang wala si Sweeney. Ipinakita ni Delia sa kanila ang mga madugong guhit ni Sweeney at ang kanyang pag-amin sa pagpatay kay Melissa, ngunit hindi ito sineryoso ng mga pulis. Sa simula ng November, tuluyan nang umalis si Sweeney, kaya agad na pinalitan ni Delia ang mga kandado ng kanyang bahay. Noong Biyernes, 11 ng Nobyembre, galit na galit si Sweeney nang madiskubre niyang pinalitan ni Delia ang mga kandado ng bahay. Pinasok niya ang bahay ni Delia at bigla siyang inatake. Isinaksak niya ang kanyang mga daliri sa lalamunan ni Delia na nagdulot ng matinding sakit. Nang alisin niya ang mga daliri, puno ito ng dugo at bumuga rin ng malalaking namuong dugo mula sa bibig ni Delia. Sinabi ni Delia na nasira ang kanyang bibig dahil sa ginawa ni Sweeney. Pagkatapos, kinaladkad siya ni Sweeney papunta sa sala. Kinabukasan, nakatakas si Delia at nagtungo sa istasyon ng pulis. Nang sinamahan siya pauwi, wala na si Sweeney sa paligid. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Kinabukasan, inabangan siya ni Sweeney habang paalis ng bahay at pilit siyang ibinalik sa loob ng flat. Nang hindi siya dumating sa usapan nila ng kaibigan, nag-alala ang mga ito at tinawagan ng pulis. Pagdating ng mga pulis, mabilis na lumabas si Delia at humingi ng tulong, sabay takbo palayo. Sa ikalawang pag-atake na ito, mas tumindi ang karahasan ni Sweeney. Halos mapunit ang dila ni Delia at malamang ay napatay na siya kung hindi dumating ang pulis.
Nang halughugin ng mga pulis ang flat ni Delia, natagpuan nila sa likod ng bath panel ang isang bag na naglalaman ng tarpaulin, masking tape, guwantes, mask at mga piraso ng lubid, mga gamit na tila nakalaan para sa pagpatay. Hindi agad nakita ng pulis ang kahalagahan ng mga ebidensyang ito. Naaresto si Sweeney at pansamantalang ikinulong, ngunit pinalaya rin siya sa kondisyong babalik siya sa kanilang bahay sa Skelmersdale, malayo kay Delia. Sa kabila nito, nilabag ni Sweeney ang kanyang bail conditions at bumalik sa London upang subaybayan si Delia. Noong gabi ng December 22, 1994, habang pauwi si Delia mula sa trabaho, inabangan siya ni Sweeney sa dilim. Habang inaakyat niya ang hagdan dala ang bisikleta, biglang sumulpot si Sweeney. Agad niyang sinipa ang bato para magsara ang pinto ng flat, ngunit naabutan siya ni Sweeney. Hinugot ni Sweeney ang isang palakol at hinataw si Delia sa braso. Pagkatapos kumuha ng kutsilyo, sinaksak siya sa dibdib at hita at tinaga ang kanyang daliri hanggang maputol ito. Nagpagulong-gulong si Delia at ginamit ang bisikleta bilang panangga. Sa lakas ng ingay, lumabas ang kapitbahay at hinampas si Sweeney ng baseball bat kaya napilitang tumakas ang salarin. Sa ospital, si Delia Balmer ay nagtamo ng matinding mga sugat. Nabali ang dalawa niyang braso, nasaksak siya sa hita at dibdib, naputol ang kanyang maliit na daliri at nabutas ang kanyang baga. Kinailangan siyang salinan ng 19 bag ng dugo habang pilit siyang inililigtas ng mga doktor. Ngunit kahit gumaling ang kanyang katawan, malalim ang sugat na iniwan ng karanasan sa kanyang isipan, pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas at mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa magpatuloy sa ganong pagdurusa. Habang nagpapagaling si Delia, tumakas si Sweeney at nagtago. Una siyang nagtungo sa Northampton, pagkatapos ay bumalik sa kanyang bayan sa Skelmersdale bago tuluyang maglaho. Sa loob ng 6 na taon, nagawa ni Sweeney na umiwas sa batas, gumamit ng iba't ibang alias, at nagpatuloy sa kanyang marahas na buhay. Habang nagtatago, nagsimula muli si Sweeney sa kanyang madidilim na guhit, mga larawan ng paghihiganti laban sa mga babaeng umiwan sa kanya. Noong taong 2000, bumalik siya sa London gamit ang bagong identity. Dito niya nakilala si Paula Fields, isang 31 years old na kapwa taga Liverpool na nalulong sa droga at napasok sa prostitution. Naging madali para kay Sweeney, isang mapanlinlang na tao, na makuha ang loob ni Paula dahil pareho silang taga Liverpool at pareho ring may mga pinagdadaanan. Katulad ng mga nauna niyang biktima, naging marahas at mapang-abuso rin si Sweeney kay Paula. Madalas niyang gamitin ang pangalan ni Sweeney para makautang ng droga na nagdulot ng gulo at lalo pang nagpagalit kay Sweeney. Sa kabila ng pagiging street smart ni Paula, hindi niya napansin ang tunay na panganib na dala ni Sweeney. Isang patunay kung gaano siya katuso at kahusay magtago ng tunay na pagkatao. Noong December, lalong lumala ang galit ni John Sweeney kay Paula Fields matapos niyang akusahan ito ng pagnanakaw ng kanyang mobile phone. Hanggang sa isang araw, tuluyan siyang nawalan ng kontrol at marahas na inatake si Paula na nauwi sa pagpatay sa kanya. Muling lumitaw ang madidilim na pantasya ni Sweeney. Pinutol niya ang ulo, mga kamay, at pati mga paa ni Paula. Hinati-hati niya ang katawan nito at inilagay sa mga bag, pagkatapos ay itinapon sa Regent's Canal sa Northwest London. 2 buwan ang lumipas bago natagpuan ng mga batang nangingisda ang isang bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Paula noong February 19, 2001. Nang dumating ang pulisya, nakakita pa sila ng 5 bag na may iba pang parte ng katawan. Mabilis na nagsimula ang investigasyon at, gamit ang DNA, natukoy agad na si Paula Fields ang biktima. Natuklasan din ng mga pulis na may relasyon si Paula sa isang matangkad na lalaking taga Liverpool na kilala bilang Joe Scouse. Siya ay walang iba kundi si John Patrick Sweeney. Hindi nagtagal, natunton ng mga pulis si Sweeney na nagtatrabaho sa isang construction site sa Fleet Street. Inaresto siya ng mga armadong pulis habang papasok sa trabaho. Nang harapin siya ng mga awtoridad, armado siya ng baril at kutsilyo, ngunit sa wakas, nadakip na rin siya. Sa pagsisiyasat sa kanyang bahay,
Natagpuan ng pulisya ang mahigit 300 pieces ng nakakakilabot na likhang sining at tula na nagpapakita ng matinding pagkapuot at pagkahumaling ni Sweeney sa karahasan at pagpuputol-putol ng katawan ng babae. Isa sa mga guhit ay pinamagatang scalp hunter, na nagpapakita ng lalaking may palakol sa baywang at nakasabit na anit ng isang babaeng blonde. Malinaw na tumutukoy kay Delia Balmer, isa pa niyang biktima. Matapos ang 6 years na pagtakas sa batas, sinampahan si Sweeney ng mga kasong attempted murder, illegal detention, at firearms offenses laban kay Delia Balmer. Noong March 5, 2002, hinatulan siya ng 4 na habambuhay na pagkakakulong. Ngunit para matiyak na hindi na siya makakalaya, kinailangan ng pulisya na patunayan din ang kanyang pananagutan sa pagpatay kay Paula Fields. Matagal na natigil ang investigasyon sa pagkamatay ni Paula Fields dahil sa kakulangan ng ebidensya. Walang nasampahan ng kaso noon para sa kanyang pagkamatay. Parang nabangga sa pader ang mga investigador at tila walang pag-asa ang kaso. Ngunit makalipas ang 6 na taon, noong 2008, nakatanggap si Detective Inspector Steve Smith ng tawag mula sa isang Dutch na pulis tungkol sa isang hindi pa nakikilalang bangkay na natagpuan sa Vesta Single Canal sa Rotterdam noong 1990. Ang natuklasan ay kamangha-mangha. May narecover silang blood sample mula sa postmortem ng pinagputol-putol na babae. Sa tulong ng makabagong DNA technology, nakuha nila ang buong DNA profile ng biktima at nagtugma ito kay Melissa Halstead. Sa bagong ebidensyang ito at sa naunang pag-amin ni Sweeney kay Delia Balmer tungkol sa pagpatay kay Melissa, nabuo ng Metropolitan Police ang kauna-unahang Joint European Murder Inquiry sa tulong ng Europol. Si John Sweeney ang naging pangunahing suspect. Parehong may relasyon si Sweeney kina Melissa at Paula at pareho silang natagpuang pinagputol-putol, walang ulo at kamay, at itinapon sa mga kanal. Para sa mga investigador, hindi na ito basta nagkataon lang, si Sweeney ang may kagagawan. Dahil halos 20 taon na ang lumipas mula nang mapatay si Melissa, hirap ang mga pulis na makahanap ng matibay na forensic evidence laban kay Sweeney. Ngunit isang sketch ni Sweeney ang naging susi. Sa ilalim ng correction fluid sa gitna ng guhit, gamit ang espesyal na ilaw, natuklasan ang mensaheng R.I.P. Melissa Halstead. Tanging ang pumatay lang kay Melissa ang makakaalam ng kanyang pagkamatay, kaya't malinaw na ito ay kumpirmasyon ng kanyang pagkakasala. Sa mas masusing pagsusuri sa mga guhit ni Sweeney, may 2 drawing na malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang mga krimen. Isa ay larawan ng babaeng walang ulo at kamay, nakapulupot na parang fetus. Eksaktong posisyon ng matagpuan si Melissa sa bag. Ang isa naman ay babaeng pinagputol-putol katulad ng sinapit ni Paula. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay isang tula na isinulat ni Sweeney sa likod ng lottery card. Poor old Melissa, chopped her up in bits. Food to feed the fish, Amsterdam was the pits. Para sa mga investigador, ito ay isang tahasang pag-amin. Bagamat halos walang matibay na forensic evidence, sapat ang mga ebidensya ng pattern. Parehong relasyon, parehong paraan ng pagpatay, at mga guhit at tula na nagsisilbing kumpisal. Pinatibay pa ito ng pag-amin ni Sweeney kay Delia noong 1994 tungkol sa pagpatay kay Melissa. Halos 21 years matapos ang pagkamatay ni Melissa at mahigit 10 years matapos ang kay Paula, naiharap sa korte si John Sweeney sa Old Bailey, London noong April 4, 2011. Napatunayang nagkasala siya sa 2 bilang ng murder at perverting the course of justice. Hinatulan siya ng whole life order. Ibig sabihin, hindi na siya makakalaya kailanman. Habang hindi pa siya nasasampahan ng kaso para sa iba pang posibleng biktima, naniniwala ang pulisya na maaaring may iba pang babae na pinatay si Sweeney, batay sa mga guhit niyang nagpapakita ng iba pang hindi pa nakikilalang babae.